Daily Horoscope, April 30, 2025 para kay Gemini. Gemini, the card said here, nawawalan ng pagbabalanse ang araw mo ngayon. Sabi dito sa card, you're still guided daw ni universe, kaya lang you need to focus about finances or career. Sabi dito sa cards, na alam mo daw kung ano yung mga dapat mong gawin o dapat mong i-priority, mga dapat mong ilaban, kaya lang may mga sigalot o meron talagang gumugulo sa iyong isipan. So, sabi dito, Gemini, this is our lucky day. So, focus kung paano magkakaroon ng masigasig o fruitful yung araw natin sa ngayon. So, focus tayo sa career, kung ano man yung gumugulo sa iyong isipan, kung sino man yan o ano man yan, isang tabi muna at mag-focus pagdating sa pera kasi nawawala ng pagbabalanse ang araw mo sa ngayon. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, may mga paparating daw na blessing. Yung mga bagay na pinaghirapan mo, magbubunga daw ito ng maganda. Magiging masaya daw at yung mga sigalot at problema na kinaharap mo, Taurus, ay matatapos. Sabi dito sa cards, magkakaroon ng pagkakaunawaan at pagbibigayan. Meron lang daw talaga yung mga nakalipas na parang pakiramdam mo ay unsuccessful ka or may mga tao talagang nagpapabigat ng iyong kalooban. Sabi dito sa cards, kalimutan at bitawan. And then focus dun sa mga paparating na blessing at alam kong itong araw na to ay magiging masaya ang isang Taurus. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, this card showing na nagkakaroon daw ng kakulangan pagdating sa finances at nagiging emotional tayo. So, nagiging moody tayo ngayon. Maghinay-hinay tayo sa mga bibitawan nating salita, lalo na sa mga malalapit sa atin or mga mahal natin sa buhay. Sabi dito, ilaban mo lang daw o ipagpatuloy mo lang daw kung ano yung pagdating sa career. Mag-focus ka sa career kasi nakikita ko may mga paparating na unexpected na gastusin or nawawala ng kakayahan ng magbigay o tumulong or yung sabihin na natin na out of budget na si Capricorn. Sabi dito sa cards, kalimutan muna natin yung mga emosyon. Nakikita ko dito na may mga taong makakapagpanakit sa yung damdamin kaya nagiging emotional ka. Pero sabi dito sa cards, wag mo yung pagpokusan. Sabi dito kasi yun yung magiging dahilan kung bakit magne-negative sa'yo or mabablock ka, mawawalan yung mga blessing na paparating sa'yo. Kaya mag-ingat. Para naman kay Leo. Leo, the card said here, naka-stagnant si Leo, nawawala ng pagkilos at paggalaw. So, kung ikaw ay isang Leo na kailangan na-stagnant ka, this is a wake-up call for you to move forward and do some actions. Sabi dito sa cards, huwag mong hayaang manatili yung pagiging stagnancy mo. Kailangan, kung may pinaplano kang umalis, lumakad, or sabihin na natin mag-transfer ng ibang work, makapag-desisyon para sa ikaka-growth mo, gawin mo ito. Kasi nakikita ko sa cards na ikaw na lang ang inaantay na universe na kumilos, nawawala ng pagkilos at paggalaw, nawawala ng pagpupursige. I don't know why, pero you're still hanging up, nakahang ka sa isang sitwasyon na hindi makakilos o makagalaw. Kaya ikaw mismo, bigyan mo ng motivation yung sarili mo para kumilos sa araw na ito. Punta tayo kay Cancer. Cancer, the card said here, you need to move forward, Cancer. Okay, sabi dito Cancer, may mga ongoing battle ka daw. Alam ko naman na gusto mo maging maayos or mapanatag, kaya lang may mga tao talaga na
panakit ng iyong ulo or nakaka-disappoint sa'yo. Huwag ka munang umasa dun sa mga taong akala mo matutulungan ka or something like na kung meron ka mang inaasahan ngayon, maging sa career, love life, or any variation o path ng iyong buhay ngayon, sabi dito, huwag munang dumepende sa ibang tao. Dahil sa kakadepende mo, merong mga missed opportunities, no? Nawawalan ka na ng pagkilos at paggalaw, nawawalan na ng pagpupursige. Hindi mo na mapupursid yung mga dapat mong gawin. Kaya nagne-negative ka na rin. So, sabi dito sa cards, wag kang umasa or wag kang dumepende muna sa ibang tao. Move forward muna sa sarili mo, Cancer. Focus muna. Wag ka munang makinig sa iba. Sa sarili mo muna kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yun mo muna ang ipursige mo. Punta tayo kay Virgo. Virgo, this card showing na you need to be careful sa mga taong pagkakatiwalaan mo, sa mga taong pagbibigyan mo ng effort mo or tutulungan mo. Sinasabi kasi dito sa cards na baka daw sa pag-grab mo ng opportunity na makatulong sa ibang tao, ikaw naman daw ang mapasama o ikaw naman ang mawalan ng pagkilos. Ikaw yung you feel loaded, mapunta sa'yo yung bigat yung kini-carry nila, no? Sabi dito sa cards na you feel parang loaded ka na, you feel full kasi nga nakikita ko dito na magkakaroon ng pagkakamali or yung mga desisyon na gagawin mo pagkaingatan mo, Virgo. Kasi sabi dito sa cards, kung hindi na kaya tumulong or hindi na kaya, matuto tayo magsalita o magsalita ng hindi. Alam mo yung ganon? Pag hindi na kaya, you need to talk at kung ano lang yung kaya mong itulong, kung ano lang yung kaya mong ibigay, huwag mong pilitin yung sarili mo kung wala na. Punta tayo kay Scorpio. Scorpio. Okay. Scorpio, sabi dito sa cards, may mga bagay daw na sinusukuan na or hindi ipinagpapatuloy. Lalo na kung alam mong ito ay hindi na naka-align sa'yo. Alam ko si Scorpio are perseguido, pero this time, sabi dito sa cards, may mga plano ka na hindi naka-align sa'yo. Kaya be mindful sa mga desisyon na gagawin mo. Baka sa sobrang pag-i-aim mo sa career mo o sa pag-i-aim mo na ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve or makaalis sa stagnancy na meron ka ngayon sa sobrang bilis ng yung mga plano para maka-evaluate o ma-change yung status. Makagrab ka ng isang opportunity na hindi naman naka-align. At the end, ikaw din ang mahihirapan. Mas lalo kang maloloaded. So, be careful. Sabi dito, matatapos lahat ng problema ni Scorpio o yung mga alalahanin ni Scorpio, dahan-dahan, smooth, wag mag-rush, wag mag-desisyon agad-agad, lalo na kung hindi natin napag-aaralan ng husto yung mga ginagawa natin o yung kung ano yung kalalabasan ng mga desisyon na gagawin natin, Scorpio. Scorpio, at konting hinay-hinay, wag masyadong pagodin yung sarili dahil nakikita ko dito na medyo alanganin pagdating sa health. Punta tayo kay Libra. Libra, may mga dapat daw malaman o matuklasan si Libra. Sabi dito sa cards, may mga disconnection regarding sa relationship o kahit sinong taong or something like na connected with other people. Be mindful, mag-ingat at alamin mo daw yung mga dapat mong alamin bago magdesisyon. Kasi may battle ka na hindi mo natutuklasan o minalalaman. Sabi dito sa cards, you're still like innocent sa mga mata ng ibang tao or may mga dapat kang malaman, may mga dapat kang matuklasan, baka nagtitiwala ka sa ikaw yung isang Libra na nagtitiwala sa isang tao na hindi naman dapat pagkatiwalaan. So, ingat lang dahil minsan sa sobrang pagtitiwala mo o pagbibigay mo o yung pagiging kampante mo, may mga missed or sabihin na natin nawawala yung mga blessing para sa'yo. No? Huwag kang mag-alala. Time to change daw. It's time to move forward. Kailangan mo lang malaman kung sino talaga yung totoo o
Let's go to Aquarius. Ang init na ng phone ko. Lumalabo na siya. Okay, Aquarius. This card showing confused, naguguluhan. Sabi dito ako sa cards, marami kang gustong gawin, Aquarius. Marami kang gustong simulan. Marami kang gustong tahakin sa alam kung ano yung uunahin niya or ano yung mga ipa-priority niya. This card showing justice, no? Sabi dito, mag-focus ka lang in one time muna, Aquarius. Kung ano talaga yung sa nakikita mong karapat-dapat na finofokusan mo, dun ka muna. Sabi dito, ipagpatuloy mo lang daw yung pagsisikap, Aquarius. May mga paparating daw na blessing sa'yo. But, kailangan, Aquarius, nakafocus sa isang alignment lang muna para hindi ma-loaded o ma-full. Okay, punta tayo kay Aries. Aries, the card said here is still successful. Yun nga lang talaga may confuse, may mga disconnection sa mga tao. Kung ikaw ang Aries na may love life or may konting conflict sa relationship, sabi dito maghinay-hinay sa pagdidesisyon. Sabi dito, nawawala ng new beginning, kaya medyo confused. Yung nag-stagnant ang iyong love life or connections with other people. This time, kailangan wag munang maging wild or wag muna o yung on fire natin. Mag-mellow at maging mahinahon muna. Pakinggan muna natin yung partner natin bago tayo magdesisyon. Hindi lang ito sa partner ha, basta anything relationship with other people, calm down at nakikita ko dito na maging hyper or wag muna maging aggressive si Aries. Pupunta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, happiness ang nakikita ko dito, Sagittarius. Nakikita ko dito yung joy. Nakikita ko dito yung may mga disconnections ka, may mga problema regarding sa other people, pero this card showing na maaayos at mawawala yung kalungkutan or kung ano man yung problema na kinakaharap ni Sagittarius ngayon. Nakikita ko dito, magiging smooth yung emotions mo matatapos. Kaya lang nga, yun nga, may mga something na kailangan ka pang malaman o matuklasan or something like na kung ano man yung nakakagulo sa isipan mo, maging panatag ka, slowly matutuklasan mo rin yan or munang dalhin sa ngayon, hayaan mo munang maging kampante at magpalamig, parang ganon. Kung ikaw yung isang Sagittarius na may problema with other people, ito yung para sa iyo. Nakikita ko rin naman na magiging masaya ka in the end. Matatapos din yung mga problema ka nakaharap na Sagittarius. Punta tayo kay Pisces. Pisces, the card said here, sa finances, masusolusyonan, no? Unsuccessful, maraming bagay ito, maaaring with other people, may makakapanakit sa'yo, may mga bagay na inaasahan ka na hindi maa-approve, but then, pagdating sa finances, nakikita ko na give and take, maglalabas ka rin ng pera. This card showing kasi na you need to be careful also kung saan mo ilalabas ang iyong pera or kung saan mo dadalhin. Nakikita ko rin naman na huwag kang mag-alala dahil mapapalitan naman ito. Masusolusyonan daw yung mga problemang kinakaharap mo kasi in the end of your card is the Magician. Makakagawa ng pamamaraan dun sa mga bagay na hindi naging successful sa'yo. Kumbaga may mga bagay na hinahangad ka, pinag-effortan ng panahon, pero this card showing na magiging okay yon, magiging successful at mapapaayos naman daw yon. Pisces, no? At ito po ang aking